Hi guys! So dumating na yung ating in-order na duck leg. Ayan o. Instant. So, pwede nyong i-boil, pwede nyong i-prito, pero ima-microwave ko na lang. Pwede nga din tong air fry eh. So, titingnan natin kung talaga bang yung mga nagre-review is nagsasabi ng totoo na masarap daw. So, ito nasa 69 lang yung isa. Tatlo yung in-order ko, iba-ibang flavor. So, hindi ko mabasa dahil Chinese. So, try na lang natin tong isa. So, wait lang, ima-microwave lang natin. So, ayan, minicrowave ko ng 15 seconds. Ayan, mainit. Putok-putok pa nga eh. So, open natin. Ouch, mainit. Wait lang. So, ayan, buksan ko na guys. Amoy natin. Parang wala naman. Ang lambot niya oh. Siyempre, reserved na, kaya malambot na. So, ayan siya. Ayan. Sa Hong Kong, maraming duck. Try natin. Mainit ko tayong kutsara. So, taste test. Tikman natin kung talaga bang masarap. Sarap na sarap sila sa mga nagbablog. Nagre-review. Maalat. Maalat siya. Try natin may rice. Hindi ko alam kung pare-parang flavor to. May spicy tsaka yung original. So, maalat siya. Yung sa Hong Kong kasi nito, kasi maraming doon, maraming Peking duck doon. Medyo matamis siya. Kung medyo anuan sana ng tamis to, masarap. So, ayan, malambot siya. Alright. Siguro kung may sasawan ka, try natin may ketchup. Wait lang. So, ayan. Kasi naalatan ako. Natin. Sumarap siya ng may ketchup. Ay, hindi naman sumarap. Umukay siya ng may ketchup. Unexpect ko kasi dito, medyo matamis siya. Pero maalat siya. Lambot na siya. O, tinan niyo, diba? Siyempre, sobrang preservative. Ito, pwedeng kainin to minsan lang. Pero wag yung everyday. Depende kung maganda yung pagkaka-preserve nila dito. Kasi pwede naman talaga mag-preserve ng matagal na food. Basta maganda, maayos. Wag lang yung sobrang daming kung ano-anong nilagay. Hindi natin alam kasi hindi mabasa. Pero, i-google ko siya. Google Translate. Siguro lalagyan to ng Knorr seasoning. Wala ako nun kasi ngayon eh. Pwede na. So, para sa akin, sobrang okay yung sarap na sarap sila dito ah. Siguro mga anak ko hindi magustuhan ta. Pero yung papatakan mo siya ng Knorr seasoning, ketchup, yung magkakalasa na siya. Pero kasi yung sarili niya, maalat siya. Walang linamnam. Ito pa naman in-order ko. So, para sa akin, kasi magaling ako magluto. Marunong ako magluto. Gustong-gusto ng mga anak ko yung luto ko. So, alam ko magluto. Ito, parang wala man na siyang linamnam, ganun. Pero sa mga nagmamadali na walang food, siguro pwede na to. 69 pesos to 70 ang halaga niya. Maalat siya. Siyempre, pang Chinese yung flavor niya.
Siguro sa iba, pasok ko yung panlasa. Pero para sa akin, hindi. Hindi masyado. Hindi talaga. Tatanungin ako bibili pa nito. Hindi na. Dapat rin po sa anak ko mamaya. Pero, sa mga curious, na gustong tikman to, ilalagay ko yung yellow basket. Ayan, click nyo lang. Order na kayo. Siguro, kasi nakita ko yung iba, pinrito nila. Siguro masarap to yan naman na nor seasoning, tapos ipiprito mo, yun sasarap siya. So, try nyo din guys. Kasi nakakatawa, diba? Ayun na. Naka-vacuum sealed na siya. So, siguro, itatry ko. Next time, ito ipiprito natin. Asangkapan natin. So, syempre, iba yung lasa ng duck. Yung meat ng duck sa chicken. Ayan siya. Kahit naman nung nasa Hong Kong ako, hindi ko type yung duck talaga. Peking duck dun. In-expect ko yung lasa niya, lasang char siu. Char siu sa Hong Kong. Ano siya? Mga nakasabit dun na mga parang lechon. Pag hiniiwa nila, na parang minatamis na, hindi na minatamis. Para siyang hamonado yung lasa niya, parang tosino. Kala ko ganun yung lasa niya. Then, hindi pala. Sana i-improve pa nila, gawin nilang char siu style. Ganun. Okay lang guys. Try nyo them kung curious kayo. Thanks for watching. Bye.